Magandang umaga po sa inyo lahat at maligayang pareho sa ating pagmimisa sa araw ng Pasko ng Pagsilang. Mga kapatid, bumuso tayo ng pasalamat sa Diyos para sa pinagdakilang handog niya sa atin, ang kanyang nagturo na anak. Nagkatawang tao ang Diyos upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi maliiwasan ang ating mga kagalakan at sakit, ang mga pag-asa at takot, ang mga kahinaan at lakas natin. Maging panamunawan sa pagtitipon at pagtitiwang natin ngayong Pasko. Ang isang natin ngayon ay umuunahan pa
talatang ito. Nagdiriwang. Ang Pasko ng Pagsilang ay nagturo sa atin kung paano magmahalan, paano magpakumbaba, at paano buksan ang ating mga puso at isipan na ang Diyos ay naging tao upang makisama, makisalamuha, at makipag-ugnayan sa ating lahat. Kaya sa diwa ng Pasko ng Pagsilang, maaari po bang, for those who do not understand Tagalog, can you say Merry Christmas o Maligayang Pasko to the person next to you? Maligayang Pasko. Merry Christmas. Merry Christmas. Say Merry Christmas. And with all those smiling faces, sama-sama po tayo mag-aayon ng panalangin. Kasama po natin ang palasalamat ni Mr. and Mrs. De La Torre and family. Para rin po sa maagang paggaling ni Teresa Villa de Vera at para po sa mga kaduluwa ni na Flor Denisa de Luna at kamamatay lang po na Teresa Paglumutan, Rudy Medrano, Baby Gabi, sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikipagdiwang ng Pasko sa kalangitan. Let us remember them in all our prayers. And for all of us gathered here as a community, gathered together in the love of the Lord, let us all celebrate in our language. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat na makiisa at makipagdiwang, sama-sama natin pag-isipan ang ating mga nagawang kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating butihing Panginoon.
Sa iyong kagandahan loob kami iyong likha, at sa iyong pagkatangkili kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawa-tawa ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo, at makapabuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa mundo, o kay gandang masdan, nang sugod dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin. Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga bumuo nitong Jerusalem, pagkat ang hiniran ng Diyos na Panginoon ay kanyang hinarin. Inubusan niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng puot na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang. At ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahaya. Ang salita ng Diyos.
Hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi na kanina sa mga anghel, "Ako ay magiging kanyang ama, at siya ay magiging anak ko." At nang susubuin na ng Diyos ang kanyang butong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw sa sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. At hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa kita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkalooban namin ng kapayapaan sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kayo mga narito kung nakituloy sa akin, ay
napakaswerte ng mga nasa taas. Maliwanag po dyan, dating sigurado po ko sa inyo. At huwag kayong matakot, wala po dyan mundo. Okay? Yan po lahat dapat kumakantay ng choir. But the good thing is, for those who cannot understand Tagalog, just remember the gist of my little sharing. Na because of the birthday of Jesus, because the Son of God became a human person, a human being like us, so we have our celebration like this. Although you do not understand maybe our language, but our gesture, our smiles, and the way we express our thanksgiving to God, you could feel it in the singing and in the so many numbers of people who are here. First time that this church will have full cup of people. Kaya yung kwarto, are already people there. But this is because of Jesus. This is because God has given us the best of Himself, Jesus Christ. So for those who cannot understand Tagalog, you could skip down. Okay. Mga minamahal na mga kapatid, ang sarap ng pakiramdam. Kanina nga kahapon, alam ko pagod na pagod ako kahapon. But the good thing is, celebrating the birthday of Jesus, lahat ng pagod mo mawawala. Sapagkat ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak, at siya ang dahilan kung bakit tayo nagsasaya. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwa ngayon. Siya ang dahilan kung bakit napakaraming mga bata, napakaraming pamilya, na ngayon ay sama-sama na nagdiriwang. Dumadalo ng isang banal na higing na kung saan gusto nating magpasalamat sa Panginoon. Natutuwa din ako dahil maraming mga tao na sabi nila, Father, matagal ka namin hinahanap, mabuti na lamang nakita ka namin. Okay po, hindi naman po masyadong maitim, para hindi makita. Lamang, I am so glad for those people. Ang sarap ng pakiramdam, Father, hinahanap ka namin. Ang salita ay naging Diyos. At siya nakipamuhay sa atin. Napakadali sabihin sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, sa iyong mahal sa buhay. At pwede mo din sabihin sa iyong asawa o sa iyong girlfriend kung nariyan ang tabi mo, mahal kita. Iniibig kita. Ang dali sabihin yan. Pero ang salita ay dapat magkaroon ng magkatawang tao. Hindi lang marinig, kundi madama at may isang buhay mo. Kung mahal mo ang iyong kapwa, ang iyong pamilya, pangatawanan mo yan. Ipakita mo at ipadamo mo, huwag mo lang iparinig. Napakaganda na ikaw ay magsalita. Pero ang salita ay walang kabuluhan kung hindi ito nakikita sa iyong mga gawa. At ang Diyos, sabi niya, God loved the world so much that He gave His only Son. Pero hindi niya pinanatiling salita lamang yun. Ang Diyos ay nagkatawang tao. At ipinakita sa atin ng Diyos, He gave us the best, His Son. And because of His birthday, nagkaroon ng napakaraming himala sa buhay ng tao. I would like to thank those people, especially last night, witnessing and telling us, sharing, that there is always Christmas miracles happening in our lives. For me today, isang napakaganda ng himala na makita ko kayong nagdiriwang nagsasaya. Maraming sa inyo pagod pa rin. Puyat for 9 days. But the good thing is, kapag ikaw ay masaya, hindi mo alintana anumang pagod. Hindi mo alintana anumang problema o suliranin na bumabagabag sa buhay mo. Sapagkat alam natin, kapag tayo nasa Diyos, puno-puno ito lahat ng biyaya, pagpapala at kapayapaan. At ito po ang ating ipinagdiriwang ngayon. Today, we are celebrating God's goodness to us. Today, we would like to say to the Lord, Lord, thank you for sending us your Son. And the reason for this season is because of your Son, Jesus.
Salamat si Jesus ay isbilang sa piling namin. Sana wag lamang ang Pasko ay tuwing Disyembre. Sana araw-araw may padaman namin at maipakita namin na dahil kay Jesus, nagkaroon kami ng pagkakataong magmahal. Dahil kay Jesus, nagkaroon ng pagkakasundo at reconciliation at pagpapatawad sa aming kapwa. Dahil kay Jesus, sama-sama kami nagdiriwang, nagsasaya. At sana, Panginoon, tulungan mo kaming lahat na sa diwa ng Pasko ng pagsilang, tunay na maghahari sa puso namin ang tunay na kapayapaan, kaligayahan, at higit sa lahat, maging bukas kami sa lahat ng mga biyaya na ipagkakalaw mo sa aming lahat. Kaya bilang tanda, as a sign of our thanksgiving to God, who became a human person, a human being like us, choir, please let us sing Happy Birthday to Jesus. Palakpakan po natin ito. Sumayo po tayo lahat at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat at tuwa. Sumasampalataya po kay Kristo ay isa na ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasahan ng Diyos Pilato, ipinasa sa puso sa batay ng Irin, nanalo sa kalooban ng mga yaman, na may katungkaran ng buhay ng mundi, umakyat sa langit na lumulong sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon lumulak parinig pautubo sa nangabuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao, at sa buhay na wala ng sa pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig, hinintay natin ang pagdating ni Jesus. Naway manatili siya sa ating piling at kalooban habang ating dinadalangin. Ama, sa iyong anak, manatili ka sa amin. Ama, sa iyong anak, manatili ka sa amin. Manatiling nakatuwa sila Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa buhay at misyong kaakibat ng aming pagkukunta ng pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama,
dakilang ni Kristo na aming Panginoon at manunubos ngayon at magpasawalang hanggan.
Manalangin kayo mga minamahal na mga kapatid upang itong ating pag-ahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama namin lumikha ang pag-ahain nito ngayong gawin ang pamistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas ang Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Naman namin mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Ang anak mo din na naiiba sa amin ay siyang umawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming napapanahatan. Ang anak mong dinaiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lihim sa aming mga mata. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisabit ng pagpuli sa iyo, nang walang hukay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Manaming panalig mo ang kanatan at pamanahan dahil sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong pananan makakaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinag-isang usando na maging handog, nawakan niya ang pinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagwali na
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinaratan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pagpusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Estiglo na aming Obispo, ang tanang kaparian at ang iyong sambayanang Kristiyano. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakakilala na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang bugihing may bahay, kaysa ng mga apostol, ni San Benedicto, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Manunsod, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang mga namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kami na mahal mga kapatid, bilang isang bayan ng Diyos, o mag-ibig natin ngayong dasalin at mag-ibig ang panalangin na itinuro ng ating Panginoong Yesu Cristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama o kalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sa
standing doon sa foyer. Huwag na po kayo pumasok dito at huwag na rin kayo bumaba. Aakit na lamang po dyan yung isang minister of communion. Then pagkatapos, pupunta siya sa foyer. Kaya huwag po na kayo mag-alala. Okay po?
pinapasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso at tumingin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan, at kasaganahan ng aming tahanan. Patuloy mo pong kasasan ang aming pamilya, patatagin sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng pagsulong. Lingapin mo po ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pag-uusap, nawawala ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Panalangin po namin naway na magbalikan sa iba, pagmamahalan at pagbabuklod ng mga pamilya na dumaranas ng matinding pagsulong. Turuan mo kami lagi ng salamat sa biyaya ng buhay, kanilang pag-aaral at kaligtasan. Pakayan kami sa kanilang ang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Mga pamilya ng Pilipino na may takot sa Diyos, magmahalan ng Diyos, naghahanap ng buhay ng mahal at nagmamalasakit sa aming kapwa. Sa mga aming manunuwa sa buhay na wala na sa aming piling, pinagkakalawalan po namin sila sa iyo, mapagmakalang Panginoon. Mahal na Bikay Maria, mapagmahal na ang aming Panginoon Jesus at ang aming lahat. Mahal na ang Mose, babae ni Jesus at Maria, isama mo sa Panginoon na nagdatan ng aming mag-anak at ilosa ng mga kapahangkan at ang pag-ibig ko ang aming pamilya. Banal na Anak, nananalangin po kami. Amen. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmamahal, ipagkaloob ang sumina ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawa magkaloob ng muling pagkabuhay. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang. Amen. Maraming salamat, Father Mario, sa panguna sa ating banal na misa, El Shaddai Park, sa pag-aalay ng mga awit, sa Legion of Mary, sa panguna sa banal na Rosario, gayon din sa ating mga altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, ministers of the Word, at sa lahat ng mga lingkod at lumahok sa ating misa. A few announcements po. Makinig po kayo. Wala pong misa dito sa St. Benedict's simula bukas, 26 of December hanggang 30 December. Sa darating na Sabado, ika-31 ng Disyembre, 31 December, may New Year's Eve Mass po sa ganap na ika-10 ng gabi, 10 p.m. Ang misa po ay sa wikang English. May misang Pilipino din po tayo sa unang araw ng bagong taon, 1st of January 2023. Sa ganap po na ikalabing sa kalahati ng umaga, 11:30 a.m. Ang hindi na para sa listahan ng ating Senyor Santo Niño ay magsisimula po sa ika-6 ng Enero, that's the 6th of January 2023, hanggang ika-4 po ng Enero, 14 January, tuwing alas 6:45 ng gabi. Sa St. Patrick's Cathedral po tayo dito. May discounted parking po na doon. Ang ika-29 na taon ng kapistahan ay gaganapin po sa ika-15 ng Enero, that's the 15th of January 2023, sa North Shore Event Center. Magsisimula po ang posisyon sa 10 ng umaga at ang misa sa ika-11 ng umaga. Maaari po tayo mag-picnic lunch katapos ng misa at may cultural program katapos po ng lunch. Ang pista po ay inihahanda po ng ating San Niño de Cebu, Cebu,
maligayang Pasko po at maraming salamat po. After this celebration, I can assure you, I will be resting at home. I know, napakaraming invitasyon, pero tulad na sinabi ko sa nag-imbita na kanyaya, pinakamagandang pamasko nyo sa akin. Hayaan nyo ako mag-isa sa bahay. Huwag nyo ako sasabuhin, huwag nyo ako kambalain. Kung magpapadala kayo ng pagkain, dalhin nyo na lamang. And for all our parishioners who were not able to understand Tagalog, thank you also for coming. This is a celebration once in a year. That's why it's a little bit longer. And this coming Saturday, we are going to have 3 masses here. One at 6 o'clock in the evening, and then one at 7:30 with the Tongan community. And then at 9 o'clock, we are going to have the exposition of the Blessed Sacrament. And then 10 o'clock will be the Mass. And that will be in English. Everything will be in English, so you have nothing to worry if you would like to join us. Then after the Mass, I heard that there will be some people who would like to wait for the 12 o'clock for the New Year, to welcome 2023 in front of our church. So, if you are willing, just come and join us for that celebration. It will be also my first time. I don't know what is going to happen. But don't bring wine or liquor. Just bring beer. And the rest, a Merry Christmas to all of you. And last night, I know I was not able to greet all of you. And to thank all our parishioners and also the Filipino community of Auckland. And I know there are so many new faces that I have seen. Thank you for coming. Thank you for gracing this occasion. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sana po ang pagdating ng isang bagong taon at pagdiriwan ng Kapaskuhan ay maging mapayapa, masaya, makabuluhan, at maraming biyaya tayong tanggapin. Lalong-lalo na yung mga umaten ng Christmas Novena. And I heard there were so many wishes and petitions that have been heard. Marami nakakuha ng kanilang resident visa and then trabaho. Ang ganda po na nangyayari. And that is why let us thank Jesus. He is the reason for this season, and may He continue to bless us and all of us gathered here this morning. Tumayo po tayo lahat. Sumayo ang Panginoon. Siyo po kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na humamay sa katiliman noong magkatawang tao ng anak ng mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpalingling sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para hihatid ang magandang balita, ay siya nawang mapuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. At ang Diyos na nagpugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang mapuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluhuran bilang mga katambal ng nasa langit